Hi guys, good afternoon. This is JV and Tito Tony here from the House of Nestics. For those of you who have questions regarding our topic, please feel free to comment down below. Ayan, wala pa tayong mga viewers. Napasok din na. Oo. Ayan, so yung topic for today natin is all about individuality or the uniqueness of a certain individual. Okay? For example, tayo, uniquely ginawa tayo ng Diyos, di ba? Sigurado ka. Syempre, tito, hindi naman tayo baboon. Kasi, alam niyo na, di ba? Yun nga, bakit ba tito parati na lang sa lahat-lahat ng bagay? Hindi maaalis sa atin yung inggit. Bahagi na ng istorya ng yan ng, hindi lang ng spiritual, kasi sa spiritual lang una-una bago tayo nagawa. Di ba? Ang unang nainggit si Luzbel. Ayan. Samantalang sa istorya, inalagaan pa siya ni Gumamela Celis, sinalo siya Dahil nung nakita nung lolo na merong isang itim na itlog, papatayin niya na. Tawa sa akin yan Sabi naman ng Gumamela Celis, wag po, aalagaan ko na lang siya. Doon nagsimula ang intriga. Luzbel. Ang reyna ba o reyno? Reyno ng intrigo. Oo. Ayan. At saka, guys, mind you lahat yan, kasi yung story na yun, it involves deep inside ourselves din also. Hindi lang siya more on the physical. Okay? Hindi, pag bruho ka sa past life, bruho ka pa hanggang ngayon. Ayun. Kahit namatay ka na, bruho ka pa rin. Ganun yun. Pero di mababago yun. Anong pwedeng gawin doon dito para maayos? Merong pwedeng pang-ayos. Isa yung tawag yung attitude mo. Pero, yung sinabi na halimbawa, maldita yun, bratinela, nung past life niya, dala-dala niya yun, si Edna Tan. Diyos ko. Ewan ko. Kapag ganun ka na, hindi mo pwedeng baguhin yun. Tsaka hindi life path ang tawag doon, hindi karmic path ang tawag doon. Yan ay ikaw na mismo. Yung sinasabi mo kanina na individuality. Hindi naman mababago yun. Oo. That's what make us unique, di ba? Nasa free will na natin kung gusto natin magbago o hindi. Minsan, abuso yung free will Exactly. Kasi ang sinasabing free will ay anong kagustuhan mo at ano yung nakabubuti sa lahat. Ang free will na sinasabi ay ganun, hindi yung ano yung gusto mo at yung gusto mo lang. Oo. Hindi pwede yun. Ang dami mong kasama Ang dami mong kasama. Ang dami mong may nanay ka, may tatay ka, may kapatid ka. Hindi ka naman nag-iisa sa mundong ibabaw, ilalim o gitna. Gusto mo sa Agartha ka na tumira. At yari ka doon. Mas mahirap ang buhay actually sa Agartha. Kasi doon ay yung individuality na sinasabi talagang common yun. Hindi yung individuality na tayo lang. Hindi. Oo. Ay, at si Leslie. Ayan. Okay? At saka, ikaw lahat kukuha doon ng pagkain mo. Gagawa ka ng sarili mong bahay. Tama. Lahat. Tama. Ikaw na lahat. Paano? Katulad ng ginawa dati ng Diyos, di ba? Pagka civilization after civilization, mag-umpisa ulit sa wala. Di ba? Ganun talaga. Yung mga sinasabi nilang civilization, yun hundreds of years, thousands of years bago na nagkaroon ng sibilisasyon. Yun naman yung isang pitik, sibilisasyon agad Kaya nga bakit kaya dito, bakit walang pagkatuto talaga yung mga tao? No? Wala talaga. Bakit sadyang ginawa yung ganyan ng Diyos? Kasi yung nandito na actually yung mga sagot, gaganunin pa nila, gusto pa nila ganyan. Yan pa yung tama. Oo. Tapos aamuyin muna before nila di ba? Ano yun, aso? Kasi nga naman, actually, ang Diyos yun na naggawa ng ganyan. Alam mo, nakita niya na si Luzbel, titirahin siya later on. Bakit hindi niya pinatay? Exactly. Nagrebelde na. Sinuwag na yung kung ano man yung sinusuwag niya yun. Nag-away. Natalo si Luzbel. Nanalo si Miguel. Ano nangyari? Andun pa rin naman. May mga napoposes pa rin.
Merong mga maligno, may mga masasamang ewan. Bakit di niya binawi? Bakit? May tanong dun eh. Oo. Lord, intrigero ka ba talaga? Hindi, gusto lang niya maging makulay yung buhay ng tao. Para mapatunayan na merong Yun ang zones. salita. Actually. Yan ang salita. Actually, gusto niyang maging makulay ang daigdig natin. Oo. Hindi boring kasi. Isipin mo, for eternity, ganun lang ginagawa mo. Para tayong mga drones. Diba? Kaya nga galit na galit sa atin yung mga AI. Kasi tayo yung sumisira ng ano. Hindi naman pwede kasing nasa one Anong synchronized. AI galit na galit nga yung mga UFO eh. Ang bobo nyo naman. Iba pa yun. Kasi kung mapapansin mo, hilahan ng pababa. Oo nga eh. Diba? Unang-una, politika pa lang eh. Diba? Kung gusto talaga natin umunlad, mag-contribute ang lahat. Malabo yan. Since time immemorial, hindi maganda ang politika. Kaya nga tinawag na politika eh. Hindi Talagang marumi. Hindi kagandahan yan. Pag politika, kaya nga politika ang tawag. Eh bakit rin pala yan in-implement? Kung ganyan din pala. Hindi, magtataka ka dahil ang politika nagsimula yan nung panahon pa ni Roma. Mga Romano, magagaling na politician. Pero wala naman tayong nabalitaan doon na may ginagawang ganito, may ginawang ganito. Itong sistema ng Malaysia. Ang Malaysia, isang bayan, 2 bayan, 3 bayan. Yan, mamimili yan kung sino yung magiging pinakapinuno nila. Tapos, parang ruleta yan. Sa isang panahon, siya naman nasusunod. So, walang lamangan. Walang lamangan, maniwala kayo. Ngayon, gagawin nila, anong tawag doon? Federal. Uy, federal. Sigurado kayo? Alam mo ba? Sa isang bayan pa nga, sa isang bayan pa lang namumuro na sila eh. Sila nga mga senador, hindi sila magkaunawaan eh. At saka sila na nga lang nandun nakaupo, nag-aagawan pa sa posisyon. Ayan, tapos gagawin pa nilang federal. Ano yan? Mahirap guys ang transition when it comes to politics and dun sa government natin. Minsan nga ako, mas matutuwa pa akong hindi demokrasya eh. Kasi demokrasya mukhang nag-uululan lang itong mga ito eh. Much better nga dito kasi may peace and order dun sa ibang bansa compared dito diba? sa atin. Ang China, ikaw natira ka sa China, ako rin natira rin ako sa China. Nakita ko sa China kung ano nangyayari dun eh. Sa Singapore na lang, huwag na tayong lumayo. Wala ka makikitang pulis. Dito, kabila may pulis. May traffic light, may pulis. Bakit? Doon, diretso ka pera. agad. Nasa CCTV, makikita nila. Kaya nga. Actually, may lasing sa amin lumapit nun sa Singapore. Natakot kami, baliw-baliw siya. 15 minutes, wala pa 5 minutes, sinuli na kagad. Kaya nga. Ganun kabilis. Nakamonitor yun eh. Nakamonitor yun sa CCTV. Ganun kabilis sa Singapore Kaya nga, ito may kwento ko lang sa inyo Hindi naman nagpapabaya ang gobyerno natin, no? Yung traffic na yan, alam nyo ba, our government is spending so much millions of money para lang mag-aral yung mga enforcer na to. Pupunta halimbawa ng Germany, mag-oobserba sila, kasama na bang buong tropa, anak, lahat nandun. So ang gastos, naubos ang pera, walang naraman sa seminar. Wala. Ang alam, ay masyado to, mahal, ganyan. Yung bagong rubber shoes, ganon. Tatanungin niyo ako, paano ko nalalaman? Nanggaling ako dun diba? Tapos meron pa yun silang tour, nakatour yan, mga sosyal. Diba? Nakatour pa nga, Diyos mio. Ang mahal ng tour pagka magtutour ka sa ibang bansa, magkano? Tour group yan di ba SK, tapos yung barangay meron diba? ganyan. Lahat. Pero ako wag na yung gobyerno natin. Yung mga kababayan natin Pilipino, matatalino din. Hayaan mo na yung gobyerno sa kanila, tayo gawin na lang natin yung atin. Which, mas maganda yon. Kasi isipin nyo sa China din, sa China may mga namit akong mga nagtatrabaho sa oil exploration na mga engineer na mga Pilipino. Ang lalaki ng sweldo.
Wala silang pakialam kung anong gobyerno na yan. Basta, magtatrabaho ko para sa pamilya ko. Yun naman ang maganda doon. Tapos, maganda rin doon sa China, yung working hours. May saka, siesta time. At saka hindi sila nandudugas ng bawal sila mandaya. Walang dayaan dyan. Wala. Pagka mandadaya yan, lagot sila doon sa government kagad sa police. Mahigpit ang mga komunista. Kaya nga ganun na rin equality. Kaso nga lang, syempre, sa bawat government na mabayaran. May padulas. Ang problema doon sa China, mga crazy, super crazy rich, di ba? Totoo yun. Yung mga kinamkam dati ng mga general, way back doon sa lumang Pan-Dynasty. Nung nagpapatingin pa ako dito sa may Binondo, para sa herbal medicine, nakita ko yung incheck, naglabas ng ganyang kakapal na US dollar. Bibili lang siya ng isang gano'n na bote ng herbal medicine. Ang halaga ng herbal medicine, 400 pesos. Nag-iichika sila dalawang magkakababayan. Sabi ng isa, "Hoy, bakit nilabas mo lahat yung pera?" Sabi niya sa incheck. Sabi naman ng isa, hindi ko makita kung alin dito eh. Diyos ko, nilabas niya lahat. Pinalo ko ng gano'n. Tanga, sabi ko, ganyan, maraming dito. Bahala ka dyan kung mangyari. Maraming mando. Diyos ko, kapon nandun din ako sa Binondo, napaka-traffic. Ayoko na magpunta dyan. Gusto ko lang pumunta doon sa Stero. Kakain ako doon. May kinuha lang ako, tapos yun. Sabi ko doon sa Grab driver, "Kuya, intayin mo na ako 15 minutes, may parking naman eh." Para diretso bayad na ako. Pero hindi ka pwede magpunta sa Binondo eh. Pagka wala Salazar Bakery. Wala naman dyan sa ibang lugar eh. Kaya yung Estero, walang iba, nasa Binondo lang. Pero ingat-ingat lang kasi may COVID pa. Yes, at saka delikado actually ngayon since super mutated na ngayon yung COVID eh. Oo nga. Tapos nagpipitik na, tabi-tabi kung kumakain gagano din yung ilong, tapos pipitikin na gano'n. Tinamaan ka. Paano pa kaya kung may COVID yun, no? Or di ka worse TB? Tapos yung kababayan natin mga in-check, sabi siya dadahak. Alam niyo yung dahak? Yung gagano, tapos sabi ko, ewan ko ako, minsan gumagano na lang ako. Sakit sa ulo. Yung mga tiga-mainland. Bagay ako may mga naging kaibigan ko na mga taga-mainland China. Mababait, super bait sila. Lalo na kung kaapelido mo sila, lahat ng gusto mo bibigay noon. At saka kung kapatiran lang, sila yung maganda mag-alaga. Magaling sila. Actually, wala talaga silang iwanan. Nandun yung loyalty nila. Wala yan. Actually, pa nga yan yung mga apelido na yan. Kami, may apelido kami, 5 tawag Gosing. Hindi lang Tan yun. Lahat ng Tan nandun. Tangnan yan. Tangnan nyo. Hindi, joke lang. Mga tan. Ayan, yan yung parang brotherhood nila dito rin sa Philippines. Kung saan tinutulungan nila lahat ng family members. Basta ka-apelyido. Pwedeng mangutang milyon eh. Lalabasan ka ng sabi ko siya, pumunta ka siya sa Yapkoy. Punta ka dun. Ito may librong itim. Nalabas yung pinakapinuno doon. Tanungin lang niya sa'yo sinong lolo mo dyan? Pag naituro mo yung lolo mo, sinabi mo yung pangalan niya, may milyon ka. Pahihiramin ka. Maniwala kayo. Hindi nakasulat yung lolo. Posible yun. May lolo rin yun eh. O di lolo ng mga lolo noon. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Pero may pinupunta kami dun sa Chinese cemetery. May mausoleum pa nga eh. Hindi kunan mo. Tapos bigyan mo sa Yap Association. Tingnan mo. Naku, ako kabisado ko na lahat ng mga association. Noong araw, pumipila kami dyan sa World News. Itong si Benita Ong. Ewan ko ngayon kung buhay pa si Benita Ong Si Benita Ong, mga nagbibigay sila ng tig-1,000 lang naman. Noong mga panahon na yun, malaking pera na yun eh. May 2 kang card, bibigyan ka ng 2,000. Kami nagpapapila ngayon. Yung mga matatandang inchik na babae na nakasapatos pa ng bakal. Tanong siya, ikaw bakit ka nakapayto dyan? Sabi ko, Ama, bakit ka nakapila dyan? Sabi niya, Ma'am, bakit? Manonood ako sini.
Nabalitaan ni Ninita Ong, tinanggal kami lahat. Nawala na sa world news. Pero si Swesing, yung United Daily News, nagbibigay din. Imposible yan. Meron kaming kababayan nun iikot ng buong eskwelahan yun. At tatanungin niya yung principal ng eskwelahan, ano ba, Kyaotyong, yung cultural. Tatanungin niya, yung si Gan. Tatanungin niya, sino yung mga may utang, ganito, binabayaran. Sabi sa'yo sasabihin nila masasama mga inche. Meron, pero hindi naman lahat. Oo. Nandun pa rin kasi yung sense of family. Oo. Para doon sa kanila. Wala silang talaga. Tsaka ang mga inche, hindi naman sila, hindi kanila tutulungan. Imposible yun. Pero ang concern, pakabarites. Ay, si Nena, yung kapitbahay namin si Nena Chua. Nako, ewan ko. Sabi niya, Tony kilala mo aking Kepyas Ano? Tanga. Kepya, yung ano yun sadistang yung Kepya, ginawa niya, ewan, may huli. Bastos. Ay, nako, si Nena. Ayan, so ano nangyari dun sa sa'yo? Nung mo yung advice, what happened? Sige nga, chismis tayo. Hindi, maganda naman mag-usap ng individuality. Pero yung problema, hindi tayo ganun Merong common thinking, di ba? Oo. Pamilya. Pag panganay ka, sagot mo lahat. Naalala ko si Myra Puruganan. Si attorney, nako, sabi sa'yo, como ate siya, lahat yung kanya yun. Sabi ko, pwede ba magpakalayo-layo ka na lang? Oo nga, wala ka naman responsibilidad talaga. Hindi niya, inaatang nung nanay at tatay yan yung tito, caused by our old system, di ba? Old system ba tawag doon? O yung culture din natin, traditional, oo. Our culture. Pero ako, hindi naman ako ganun Hindi ako ganun. Nakita ko yung nanay ko tsaka tatay ko, hindi nakatikim ng sweldo ko Wala, hindi sila nanghingi sa amin. Depende na rin siguro sa pamilya o sa tao, pero minsan talaga, inuobliga ng nanay at tatay yung anak. Pero guys, FYI wala na kayong obligasyon para doon. Pero syempre, kailangan yung tumanaw ng utang na loob. Hindi utang na loob, tulungan mo. Or tulungan mo, di ba? Sinasabing Pay it forward. Oo. Di ba? Kung ano yung naitulong sa ng tao, bigyan mo rin naman, di ba? Tulungan mo rin naman kung saang banda silang part na nangangailangan ng tulong. Hindi naman parati involves yan money. Di ba? Mostly sa spiritual at saka sa advices. Nakaaway mo, paano na? Ayun lang, isusuka mo talaga. Para kayo aso't pusa. Nako, may mga kakilala akong mga artista. Yung asawa ni Janie, inasawa ni Joynu. Ay, ewan ko, ano ba yan? Pati asawa naghihiraman, ano ba yan? Uso yan ngayon. Especially for those, ayan, frankly speaking OFW, pagka nasa ibang bansa, diba? Oo. Hindi, sa Netherlands, naghihiraman sila. Sila. Nagalit yung Pilipinas, bumalik ng Pilipinas. Tapos sabi ko, yung gusto mo, hindi mangyayari ron. Dito mo patirayin yung mister mo, yan, magawa mo yung sa'yo. At saka, ano pa yan, kanya-kanyang kabitan. Oo nga. Diba? Sa Taiwan. Ganun ang ginagawa. Singapore, ganyan din actually. Tsaka Hong Kong. Ay, lalo na ang Hong Kong. Ayun, ang dami doon sa, puro Pilipino. Ang dami. Meron silang buong street doon tuwing Saturday, Sunday. Ayun din. Nagdetent na sila tapos nagbebenta ng mga piatos, oishi. Kaya nga. Buti nga po, hindi sila inuhuli doon dapat huliin sila, di ba? Pero siguro pinamabayadan lang sila ng gobyerno. Malapit pa naman yun yung puntahan doon sa Dim Sum area. Nandun lahat mga Pinoy. Naku, naalala ko yung kaibigan kong taga-Beijing. Sa Central. Sabi nung taga-Beijing Oy, Tony, pag pumunta ka doon sa mga street food, huwag kang kakain doon Sabi ko, bakit? Mamamatay ka doon. Kakain lang ng street food, mamamatay ka. Kaya sobrang dumi. Pati yung paghuhugas nila na Ay, nakalord. Ewan ko. Hindi ko na tinitignan ko paano nila hinugas. Kain na lang ako ng pansit na noodles sa Hong Kong. Maghanap ako ng pwesto.
Ayun, mura rin yun. Actually, mura naman po yung food dun sa Hong Kong eh. Actually, mamura. Ang mahal talaga sa Singapore, hindi maganda. Parang ano doon, parang sa Singapore, parang ginto ang pera. Ginto nga po. Isipin mo, uminom lang ako ng isang basong kape noong araw pa yun mga 1980s. Isipin mo yan, hindi lang yata $5 yung kape na yun. Ang mahal! Like pa niya Starbucks Sabi ko, terrible. Yung Starbucks nga doon, nasa 10 to 400 pesos. Sa China, pipila ka, di ba? McDo, di ba? Pipila ka. Sasabihin, Pilipino, no water. No water. Kasi humihingi ng tubig na dala sa Pilipino. Wag daw humingi ng tubig. Kasi ano mo naman tayo, di ba? Pagka nasa resto. Can I have one water, please? Sabi sa'yo, ano yan, may mga putong-putong pang sinasabi. Ayun, sa Hong Kong medyo malinis. Medyo. Pero kung taga mainland talaga yung gumagawa, malabo. At saka yung mga Indiano, di ba? Sa video po. Tapos makita mo may dagang kumakain doon sa hinahalo sa pagkain. Kasi sa kanila, mas smoke siya yung daga. Tapos kung nila mga Pilipino, mababaho raw ang anghit. Hindi ba sila yun? Hindi nila alam yung mga nila, ewan ko. Oo. Naalala ko nga yung tour guide doon sa Beijing Pucha, day 1, ang suot niya ganun Day 9, ganun pa ang suot niya. Sabi ko, marami kang damit na ganyan, magkakamuka. Isa lang. Hindi sila nagpapalit. Pinapagpag lang yung damit. Tapos kung ano yung amoy nila, yun na yun. Diyos ko, ewan ko. Pero yung mga Indiano po kaya pala ganun yung scent din dahil doon sa ginagamit nilang essential oil. Pero hindi naman lahat ng Indiano ganun. Ang Kashmir kasi mababango mga tao doon. Mga taga-Kashmir. Pero pumunta ka ng Kolkata, Bombay o Mumbai, malabo yan. Huwag kang sasakay ng tren. May hilo ka. Tulog ka after. Yun ang ikamamatay mo. Oo. Grabe, munti ka na ako mag-blackout doon sa Singapore. Amoy na amoy sila. Maraming Indiano sa Singapore. Madami nga po halos kahati lang Pero yung mga Indiano doon, panay gold. Mayayaman. Mayayaman. So, di ba, paano naghihirap ang mga Indiano? Saan banda? Malabo. Kasi sa kanila talaga, kung uso yung Dory doon, hanggang ngayon, meron pa rin. Meron Dory. Kaya gano'n na lang din kaya yaman yung mga tao. Especially mga matatandang babae. Oo, manghihingi yun. Oo. Nung napagbilang ko nung pabango po na Indiana nagbebenta, niloloko-loko ko, is your perfume bottle has a price on it? Kasi tinatanong ko kung ano yung price. Sabi niya, meron daw pagka wala, bigay daw niya libre. Pag ganun ko, wala, ginanon ako. Sabay tawa. Sabi ko, you say it's free. Hindi niya binigay. Daya. Ayan. Parang New Year everyday ang kilikili ng mga yan. Putok is real. Yun yung individuality nila di ba? Pero meron silang individual scent. To remember ba? Pero grabe naman. Kanya-kanya kasi yan tinuro sa atin with regards to our old tradition and yun dun sa culture. Mabuti pa Pilipino. Minsan, meron pa nga naliligo 3 times a day Oo. Sila, no more a day. No once a day. Tapos hindi sila naguhugas. Alam niyo, uso sa kanila wipes. Hindi nga. Di ba? Wipes ang ginagamit they nila. They do not know the deodorant. Hindi nila kilala yan. Kasi meron silang wipes, gagano nila sa kilikili, okay na sila. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala actually yung deodorant. Hindi rin nila kilala yung shave sa kilikili, mga babae. Mga babaeng gano'n. Mas maraming buhok, mas cute. Oo. Diba? Pagka kasi walang buhok yung kilikili ng babae doon sa kanila, may ginagawa sila? May ginagawa. Saan ka galing? Escort. Bakit? Ayan. Weird yun, weird. Yes. So, guys, ang individuality din dyan, papasok din kung paano tayo pinalaki ng mga individual mother and father natin. Which, yan din yung isa nagbibigay ng maling sa atin ngayon. Kasi, yung iba obsolete na talaga yung nalalaman nila. Pero ganun pa rin pinalaki. Kaya kung mapapansin mo, bakit marami ngayon nagkakapaan? Diba? Hindi nila alam anong gagawin nila. Oo. Tapos yung iba naman,
bakit kaya maraming tao ngayon ang nagiging lax when it comes to dun sa behavior ng mga bata? Hindi lang yun, promiscuous. Yun din. Hindi nila mabigyan ng linaw kung ito ba merong moral sense o ano ba. Tapos katulad na lang yung dun sa no offense meant for those of you na nandun sa pina-follow yung advocacy na yun. Pero 'di ba, specify nyo talaga kung ano yung gender. Oo, kaya nga. So sobrang dami na ng kasi yung iba hindi na papasok dun sa gender equality or whatnot eh. Nasa psychological part na siya eh. Diba? Like, for example, yung LGBT+. Yung iba yung plus niya. QIA pa plus. Oo. Okay? Yung iba doon nasa psychological part ni. Dapat specify talaga kung yun lang talaga. Oo. Kung mag-branch out pa yan, i-separate nila doon. Huwag nila ipasok. Diba? Kasi pati naman sila nalilito rin eh. Kaya lang, for commercial purposes, pahihiwa, di pahiwa, o patanggal, patagdag. Ganun lang yun eh. Diba? Ginawa naman talaga tayo, dalawang kasarian lang. Isang lalaki, isang babae. Kung bakit tayo nagkakaroon ng gender confusion or identity crisis na tinatawag, ibig sabihin, hindi tayo natutukan when growing up. Alam mo, JB, I beg to disagree yung identity crisis. Hindi tama rin yung sinasabi nilang identity crisis. Kasi ang tao, kapag pinanganak na siya sa mundong ito, meron na siyang gender. Kaya lang, inaano nila yung dinideny at hindi tinuro. O bawal ang ganito, bawal pwede ba yun, lalaki at babae lang? Tatanungin ko kayo ngayon. Magkaano-ano si Jonathan at si Haring David? Parehong lalaki yan. Nung panahon ng Romano, may body-body. May batang mga binatilyuhin, may kasama si sundalo. Magkaano-ano yun. Ginagawang fuck body ni sundalo yung bata. Linawin ninyo, history yan eh. History yan, hindi mo pwedeng itanggi yan. May mga writer, may mga historians. Hindi lang naman sila, pati babae. Yung anong pangalan ng reyna na yun, baka mabasa ko. Sa Europe. Oo, namumulekta ng babae yun. Ano ba? So, hindi natin pwedeng itanggihan na boy, male and female. That's not true. That's very far from true. Yung sinasabi naman na LGBTQIA+++, yan, ang tawag dyan, scapegoat. Maglagay kayo ng label. Hetero ka ba? Homo ka ba? O ano ba? Bigyan mo ng ganun, wala nang LGBTQIA, naguguluhan sila tuloy. Kasi di ba, ang dami. Pati spelling naguguluhan eh. Pero yan kasi kung ano talaga yung ginawa ng Diyos, minsan yung soul na pagka-grumble-rumble na. Tapos ito naman mga tawisim, sinasabi nila, pag meron daw ganyan, gawa daw ng mga inkantado. Ano? Pati mga inkantado may kinalaman dyan? Walang kinalaman dyan yan. Panahon pa, sa unang panahon, natukoy na yan na merong ganyan. Hindi lang napag-aralan. At saka taguyan sa bahay aliwan nung nandun nagpa-practice yung mga Taoism. Yun na nag-aaliw eh. Yun nga. Sa dami ng mga naging kabit. Ang pangalan ng emperador na hindi si Siya. Isang emperador eh. Diyos ko, gusto niya parehong sex. Isang gender lalaki, isang gender babae. Nagagalit tuloy yung asawa. Yung asawa, pag nalaman niya may kinukursudadang lalaki, pinapatay ang lalaki. Tapos, ito naman si lalaki, nagaan yung babae tuloy para makakuha siya nung Ay, nako Lord. At pag pumunta ka doon sa Forbidden City, nako, ang dami pang mga multo doon na hanggang ngayon nalilito pa rin sila. Kasi pugot yung ulo. Hindi nila alam kung nasaan, kung anong nangyari. Kaya nga eh. Thought loss and memory loss pagka ganyan pinugutan ng ulo yung tao. As in, hindi alam. Naiingit nga yung Reyna, hindi siya sinisipingan. Diyos ko, kasiping-siping ba naman? Pero si Reyna ang nag-aayos doon sa mga kisipingan. Siya hindi niya inaalagaan yung sarili niya. Mabantot. Oo. Ayan, okay? Yan yung ancient history natin, guys. Kung bakit meron din tayong, up until now, yun nga, yung, let's say,
gay at saka yung isa, the lesbians, diba? Actually, mali pa nga yung gay and lesbian. Ano tito yung tamang term? Kaya nga dapat, dalawa lang sila. Hetero, homo. Kaya lang nagkaroon ng asexual, nagkaroon ng asensual, nagkaroon ng pansexual, metrosexual, mugin nila mga malibog na ko. Ayun yung para sa lahat ba yun? Pansexual. Parang pandemic. Pag pansexual, kumakain ng bread. Bread pan. Okay. Ayan, diba? So yun, identify rin natin. Yung nachichisis na pareho naman sila. Yung isa bading, yung isa naman tibo. Exactly. Namatay lang yung ayoko magsalita ng pangalan. Ayoko, mahirap na. Baka itago na lang natin dito. Itago na lang natin sa pangalang Ambot sa imo. Baka magaya tayo kay Christy per minute. Ayun, ano po meaning kapag nanaginip? Nowhere na nasa zoo kasama ako, friends ko and husband ko. Tapos yung mga nasa paligid ko puro alligator pero nakaalis naman agad kami. Ibig sabihin nun, marami kang kalaban o mga naiinggit sa'yo. Mag-iingat ka sa kapaligiran mo kasi anytime baka tuklawin ka na mga yan. Kasi minsan din, yan din yung nakaugalian natin kasi ang mga Pilipino hindi sila confront. Diba? Hindi nga. Ayaw nila mag-confront, yun lang, pinapakulab dito, pakulab doon. Pahula naman ako, may umaano sa akin. Diba? Yung mga ganyan. Pero dapat guys, tayo rin naman, i-confront natin yung mga kasama natin or mga kaibigan natin. Kasi minsan, mali na rin yung ginagawa natin na pangkukonsinte. Yung diba? Konsentidor. Oo. Wag ganun. Ako number 1 pa naman, hindi ako konsentidor. Not unless... Ako konsentidor ako. Not unless po ganun na talaga yung gawain. At saka ang hirap ng baguhin ng ugali. Mahirap. Bahala na sila. Deadma. Magsasabi ako isang beses, 2 beses. Kapag hindi na kayo, bahala kayo. Ginusto nyo yan. Kaya tuloy, end up minsan, kami pa yun nasisisik na nahimik lang kami. Hindi, nagpapaliwanag lang tayo. Tapos, anong tawag doon? Ibabato sa atin yung kasalanan. Hello, okay, hindi namin pinaglaruan yung free will nyo or what not, diba? Hindi, binibigyan lang natin sila ng mungkay. Pero, okay na ba? Kayo pa rin na nasusunod. Kasi, yan yung tinatawag na free will. Kaya kayo kailangan mag-decide. Huwag nyo kaming pag-decide. Hindi nga, tanong niya kasi ganito. Ikakasal na ako. Sabi, no? Nakalipas ang 1 buwan. Hindi kami kinasal kasi may problema eh. Anong problema? Basta may problema. Anong problema? Ayaw pa namin ikasal. Nakalipas ang 1 taon. Nagka-baby na. 2, 3, 4, 5. Nakalipas ang 10 taon. Tinanong, Nay, Tay, asan ang marriage license ninyo? Hindi kami kasal eh. Magkaano-ano kayo? Magkaibigan lang. Magkaibigan lang sila. Tangina niyan. Pero kadadasan. Sinasabi, live-in partner. Bakit meron ba live-out? Diba? Kung gusto nyo talaga magpakasal kayo. Ang problema, takot kayo sa responsibilidad. Hindi lang yung sinasabi, JB, kapirasong papel lang daw yung kasal. Actually, hindi. Sakramento yan eh. Sakramento. One of the most holy, sacred, vows. Ginawa ng Diyos yan na merong sakramento. Kaya nga, di ba, nandyan yung red string dapat. Kasi ngayon, ginawa ng gold band. Pero dati, red string yung ginagamit nila. Kung ano man yung pangako mo doon para sa taong yun, kailangan mong masunod or else. Hindi pa nga masyado magastos ang kasal sa atin. Sa Inchik, hindi pa masyado magastos eh. Sa India, grabe. Ang celebration, 1 buwan. Saka buong barangay. Buong barangay makakainin mo. Magkakatay ka ng 3 baka, 2 baboy, 100 na manok. May prosesyon pa na may kalesa, kabayo, ganyan. Kailangan isama mo yun. Tapos, puro gold ang mga binibigay nila doon. Kailangan hindi ka kuripot. As in, ubos yung pera ng bawat nung lalaki doon. Hindi, masarap ikasal sa China, sa mga Inche. Kasi may tinghun. Yung tinghun, talaga mamimigayan. Hanggang sa dumami ng dumami.
Oh. Yun nga din dito i-topic natin yung mga dating tinghon versus yung din sa ngayon. Ngayon, payabangan pa rin eh. Oo, pero Pero alam mo sino yun. mayaman sa mayaman. Ganun. Oo, pero for the, yung individuals, di ba, na pinapractice pa rin nun, pwede naman a small token of something. Wala nga, naglilive-in na nga lang. Naglilive-in. Naglilive-in, pero meron na palang wedding contract yung isa. Tapos merong karelasyon, o di ba? Hindi niya alam, meron palang asawa sa ibang lugar. Oo. Eh, mukhang alam eh. Di ba, alam niya, pero nililihim lang niya na alam pala niya. Oo. Okay. Ayun po, totoo po ba yung kasabihan pagka namatay yung kandila sa kasal, pwede pong maghiwalay? Ala naman ganun. Ay, baka naman meron ng doon, ventilador. Kaya nga. Baka may ventilador na hanginan. O umubo yung pare, o yung ministro. Namatay ang kandila. Hindi, walang... Not unless kung kinasal kayo doon sa Manila Cathedral. Iba yun. Talaga maghihiwalay kayo. Pero minsan po talaga no? Yun din kasi Manila Cathedral, pinagtitibay din yung relasyon ng bawat isa. Correct. The problem is yung iba, mostly, misinterpreted. Kaya ended up, naghihiwalay. Pero ayoko makasal doon. Kasi nandun pa yung paring praile. Napugutang ulo. Nandun nakatayo sa yung may tayuan nila yung sermon area. Kaya nga, yung podium. Yun ang tunay na podium noon eh. Nandun, nag-ano kung ano-ano pa yung nahagis ng pari dati. Tapos natapa kayo sa Puerta Isabel, ewan. Alam niyo ba guys, ang Puerta Isabel, ano yan? Meeting of the Rendezvous. Oo. Doon nagmi-meet yung mga, alam mo na yung kung ano. Kaya nga tinawag na Puerta Isabel. Ano ba yung Puerta? Yun. Okay? Hello po, ano pong pwedeng gawin sa 1957 rooster to ward off negative energies if hindi po nakaalay ng alak sa temple before Chinese New Year? Mag-alay ka na lang ng wheelchair. Pumunta ka sa isang ospital, mamigay ka ng wheelchair worth 10,000. Parusa sa'yo. To counteract yung ni rooster. Ayan. Meron Death Star ang rooster. Oo. At saka meron pa siyang Yellow Star. Kaya nga, bawal nga magputi din si Rooster. Double murder ka o rooster ka. Okay. Sir Tony, yung last na nag-live kayo, na sinasagot ang tanong ko, bigla nagbago boses niyo, lumaki. Nakakatakot, bakit kaya gano'n nangyari sa boses niyo? Okay hindi naman po yung pa-selection niyo. Minsan napoposes ako, hindi ko rin alam eh. Pero ngayon hindi ako napoposes ha. Pero may times talaga nagbabago, kahit ako din, di ba, na niya yan. May times na napoposes. Hindi naman yun. Saka minsan sobrang lalim ng boses. Ayun. Pero Tito, tama ba yung term na possession or parang trans? Trans. Ayun, hindi transgender ha? Mas lapit-lapit yung trans kaysa possess. Okay, ibig sabihin nun, meron nagbibigay ng wisdom or downloads, kaya ganun yung nangyari. Wala naman doon interference din sa signal namin parehas. Di ba? Kasi minsan meron yung loading eh. Oo nga. Bigla na lang nagbababa ka tulad nung last time, di ba? May umupo dito. Ang gulat si Tito. Sino ba yung Tito? Bago ba? Hindi, taga sa taas eh. Ayun, nakahilera na naman. Ayun, nandun sila dito sa may hindi sasabi niya. Di namin marinig kasi wala pa kaming asawa. Diyos me, maghanap ka dito. Dun sa kabila. Madami dun. Pero nire-review ko yung recorded video. Okay naman voice nyo. Ako nga, minsan talaga ganyan. Hindi lumalabas dun sa recorded namin yung mga nangyayari ngayong live. Kasi for your eyes only. Especially ngayon po, di ba? May kasabihan. Ngayon, up until now, fuse pa rin yung Tree of Life and Tree of Knowledge. Oo naman. Every first Saturday, magkasama ang knowledge, Tree of Life, Tree of Knowledge. You cannot do without each other. Oo. Ayan. Kaya hindi masama kung ngayon kayo magpaparead or whatnot, di ba? Ang naging problema lang ni Apong Adan kasi nagmamadali sila, Biyernes pa lang noon, kumain na sila ng pinagbabawal na bunga. Pero ang pinagbabawal na bunga ay hindi mansanas. Yan ay sex. Yung sinasabi na fast and abstinent, sabi ng mga pare, ako po ay laking pare. Ha?
Biyernes Santo, nagpapa-order ng lechon yung mga pare. Maniwala kayo. Ang sinasabing fasting and abstinence sa panahon ng Semana Santa ay huwag magtali. Yun. Kaya yan. And okay lang naman i-sacrifice yung mga gusto nyong gawin parate all the time. Basta wag lang Biyernes Santo. Oo. Diba? Ayan, mas holy po ba ang olive wood kumpara sa cedar wood? Hindi maikukumparang ganon kasi bukod tangi kasi yung olive na diligan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang cedar naman ay galing sa Garden of Eden. Kaya pareho silang banal. Yun yung mga buto na nilagay dito sa mundo, kinalat yung cedar wood. Kaya na. Kaya, ang cedar, dyan na isang uri ng cedar yung pinagpakuang kay Jesus. Yun. Na nawawala na. Actually, hindi siya nawawala. Itinago yan. Relic yan na talagang priceless yan. Priceless. Pero malay nyo, mamaya naging petrified wood after punong no? Pwede. Kasi, pero dami kasing relic eh. Yun lang si Jesus, yung inano siya ng sinturyon, nabunutan siya ng balbas, na nahulog. Gano'n kalaki yung balbas? Mahaba. Tapos, mahaba ang balbas ni Jesus nun eh. Kaya pag ganun sa kanya nung sinturyon, ang dami natanggal, pinulot ni Gertrudes. Relic yun. Relic. Hanggang ngayon, dito buhay pa rin yung balbas. Nakatago yun. Nakatago. Ayun, pag-usapan natin bandang April. Sige. Ay, kailan ba yung... Semana Santa. March 28, 29. Ang bilis pala. March 28, 29. So, next week, pag-usapan natin yan, yung mga relics, di ba? Ako may relics. Ayan. So, Tito, paano po pala next time, yan yung tatanong natin, di ba? Paano, pwede pa bang tayong gumawa mismo ng sariling relic? Buhay ka pa eh! Pagkapatay na, guys. Yan na yun. Maliban kung napatunayan. Halimbawa, parang si anong pangalan nito? Si Aristotle na naging dating si Lazaro. Kung napatunayan talaga na si Aristotle dating si Lazaro, yung relic niya ang magsisilbing ganun. Oo. Pero ang tanong ko sa inyo ito, dahil ang Mahal na Birhen ay Budista, asa na yung panahayian niya? Sino nagtatago nun? Sino malay mo, nasa Turkey pa pala yun. Mukhang nandun pa. Diba? Hindi pa nila na-discover or tinago nila. Kaya nga. Kasi ang dami rin tunnels na na-discover doon sa Turkey. Tinago-tago na ng mga bumili ng property na yun. Nung panahon na nagtago na sila Mama Mary sa Turkey, umuupa yan, 2, 3 bahay. Doon pinapatira sa ilalim ng lugar ng para hindi mahuli ng mga senturyon, ng mga Romano. Oo. Tapos, pagtatawag yan, may ganito, punta doon, punta dito. Ang tanong ito, nasaan ang nawawalang charm ni Magdalena? Yung? May charm siya, meron siyang charm na yung belt charm? Yun, inaano niya rito. Pag kumalansing yun, naku, yung mga lalaki naghahabulan. Oo nga. Saan yung tinago ang kanyang habak? Nasaan nga yun? Yun ang tanong. Pero yung shroud na sinasabi, yan ay facsimile. Nakatago yung tunay na shroud. Wala na yan sa Turin. Wala na. Oo. At saka na yan, mali-mali rin yung dates actually ng mga scientists. Yung carbon date. Oo. Pero Tito, kayo po ba, naniniwala kayo doon sa may paglagpas ng Antarctica, meron pang ibang continent? Hindi pa ako nakapunta eh. Punta tayo. Kaso ka super lamig doon, ayoko nga. Hindi. Ako, bata pa lang ako, nakarating ako ng Sweden. Sweden. Ha? Ito yung Sweden, nasa eroplano, taas ha. Ayan yung yung araw. Ayan yung araw eh. Sweden, gumano lang. Yung araw, ayun gabi na. Yung pala yung araw. Nakita niya yung nag-aagaw yung dulo sa kaliwanag. Hindi maganda. Parang sa Beijing, alas 9 na ng gabi. Tirik pa yung araw. Kasi nandun yung araw nga, di ba? Pero maganda yun guys, kung makita niyo yung yung bukang liwayway. Oo. Yung pagpapalit. Ang ganda sobra. At saka daming pupuntahang magandang bayan sa Beijing. Punta kayo din sa mga old na houses. Maganda.
Beware lang of the pull-up. Hindi mo alam, matitindi kulang siya. Magagaling yan sila sa black feng shui. Pipitikin ka lang yan. Wala na, nangyari ka na. At saka in ancient times, ang haba ng mga kuko ng mga advisor, no? Pag Para matira rin niya. Tapos yun din yung tinatanggal nila pagka ayaw na nila. Pagka wala ng katungkulan dun sa na ba kayo ng Kaoka? Yung Chinese opera? Ako, yes. Ganon? Nako, sabi sa inyo, ganyan kakapal yung libro na yan na minimemorya nila. Pero bawat karakter, pinag-aaralan nila yan. At yung magandang babae na, mangkukulam. Mangkukulam, na totoo lang. Kasi yun yung depiction kung paano nila ine-exorcise, no? Yung mga, demons tuwing, pinapalabas yan tuwing Ghost Month. Ang Ghost Festival. Yung mga demons, mga ano doon kasama yun sa istorya nila. Pero sila rin nanonood doon, Sila rin yung demons. Kaya nga, pinapanood, nagagawa sila ng Kaoka, ano yan, in commemoration of the dead. Parang sa atin, passion, in commemoration of Jesus Christ who died on the cross. Yun din, yung ano na yan naman ay yung mga ninuno na mga inchik na ino-offera nila ng dasal para yung kaluluwa ma-emancipate. Pumunta na sa kung saan pupunta. And magaganda pa rin actually hanggang ngayon. Mabalitaan ko pala. Si Jock Carresa na namatay na, pati pala yung anak niyang nagpupungsoy, namatay na pala. Nabalitaan ko na sa yung sa May Malate. Meron simbahan doon. At tanong ko nga kay Anya Albert, sino doon yung lalaki? Yung panganay na Jock Carresa. Namatay na pala. Ayun, kasi auntie nila yun. Oo nga. Kaya yun, yung Chukaresa, mga kasama ko sa gym. Di ba may connection? Ayun, totoo po ba yung bungo na relic ni Saint Mary Magdalene? How come? Hindi. Nasa Vatican, yung totoong skull niya. Hindi naman nila kaya yun ibenta sa black market na pagka napunta kasi yan sa black market. Kasi sa Italy, ganun din, nakawan sila. Diba? Doon pa nga lang sa nila, saan ba yun? Ang daming ang daming pwedeng pag-isipan natin nasan yung relic, yung tinugot na ulo ni San Juan Bautista, nasan na yun? Ang tanong, natagpuan ba talaga? Oo. Diba? At saka meron yung frequency na ini-emit at saka vibrations. Pagka totoong relic talaga yan. Okay? Basta ang relic, malalaman mo yan pagka super dense ng energy dun sa paligid niya. Okay? Pwede yan as simple as spoon, di ba? Pwede maging relic. Especially pagka all the time ginagamit ng taong holy. Ang relic kasi came from the holy persons or declared to be holy. Alright. Pwede mo bang sabihin na relic ni Dr. Jose Rizal? Hindi. Artifacts ang tawag, hindi relics. Meron laging religious connotation pag relic. For all you know, ang daming relics, ang daming artifacts actually na mas malakas pa kaysa dun sa mga relics na yan. Pero syempre, bibilang yung tunay kasi yung iba nagamit na. Kaya diba? Mostly nagagamit niyan nila pati sa panggawa ng manifestation spell at saka ng prosperity spell. Pero maingat ang mga Katoliko, mga Kristiyano noong unang panahon sa pagtatago ng mga yan. Minsan tinatago nila sa bahay lang. Pero hindi mahanap. Hindi mahanap. Merong certain ritual at saka kung ano talaga yung tela na dapat gamitin. Kasi yan sinasabi din, binababa yan. Minsan meron na lang dyan magsasabi, uy, ibalat mo ng ganito, ganyan. Yun na yun, sign na yun. Correct. And minsan po yung mga unseen pa nagpapatago pagka ayaw nila yung yung artifact. Pero maraming milagruhan, ibig sabihin hindi totoong milagro, ang nangyari sa simbahan ng Katoliko. Kaya yung iba ngayon, nire-investigate nila. Yung dun sa 1962 yata yun na parang possession na nangyari. Oo nga Hindi totoo. Diba?
mostly well documented naman yung iba, kaso nga lang may mga kulang rin na documents. May mga tinago. Ang pagpapaliwanag nila, 2 months Catholic o Catholic eh. Hindi Hindi naman pinag-uusapan ng Catholic dyan eh. Kasi may nauna pa dyan yung Hudyo. Hudyo ang nauna. Pero pwede mo bang i-discredit yung mga Muslim? Hindi rin. Kasi may mga tinatago rin sila nilang kanya-kanilang relics. Tatay rin nila si Abraham eh. Kung tatay ng mga Hudyo si Abraham, tatay rin sila ng mga Muslim. Kasi sila ang tatay nila. Si Abraham lang, wala nang iba. Ayan po, Bishop Ruben Estojero, Melencio Sabino. Legit po ba kaya? Si Melencio Sabino, legit. Kasi may mga istorya yan. Si Estong Faith Healer. Hindi ako masyadong Hindi sa YouTube. Hindi ko masyadong gets yan. Si Melencio Sabino ay isang magsasaka na nakabungkal ng maraming libro at yun ay pinag-aralan niya. Pero nung nilimbag niya na yung libro at ibinenta niya, pinagkagulo-gulo niya na yung mga pagina. Page 1 ginawa sa gitna, yung gitna ginawa sa huli, ganun. Ganun ang ginawa ni Melencio. Pero kung super psychic ka, madedetect mo yun na, ay, ito pa pala yung una nandito sa ganitong part. Kailangan mo siyang parang word puzzle. Parang ganun. Okay. Rene Mariano, Ana de la Cruz. Rene Mariano, anak yan ni Esther Mariano. Sila puro mga manghuhula yan. Hindi naman mga ano yan. Pero manghuhula sila pareho. Pero guys, magkaiba ang manghuhula sa Faith Healer. Ay, ba yung Faith Healer? Yung taga Baguio, yun, Faith Healer yun. Si Agpawa. Yun, Faith Healer talaga yun. Ayun, one of the most, legit po, dun sa area nila. Ayan. So guys, ano pa mga question nyo? Anong topic? Individuality. Individuality naman pinag-uusapan natin Diba? May kinalaman pa rin yun. Halimbawa, individual na ako nga, binawalan ako ng mga aswang eh. Kaya hindi na ako nagkukwento. Sabi niya, ikaw kwento sa amin Sabi ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Ayan dito, totoo po ba yung mga different ng tikbalang din? Oo. Yung pagka may puting tikbalang, iba yung pangalan. Oo naman, may puti. Tsaka lahat ng kulay din meron. Okay. May puti, may itim. Legit naman yun. Pero yung nga lang, yung pangalan nyo, kung ano man yung binigay nyo, mali-mali. Oo. Yung hindi legit. At saka hindi ko mo may third eye, okay yun Tatlong klase yung third eye. Meron third eye na gawa ng mga may sungay. Hello? Paano pala yun dito ma-identify? Gumagawa na masama. Diba? Sabi nga ni Jesus, malalaman yung tao sa bunga na ginagawa niya. Kasi kung talaga bang nakakatulong ba yan sa tao or nang-i-scam lang. Pero yung dating aswang, naging manggagamot. Nagsisi na kasi siya And guys, pagka nagsisi tayo dun sa mga nagawa natin, hindi maganda, at saka nakuha na natin yung lesson para doon, that's the time, makikita natin kung ano talaga yung para sa atin. Pero maniwala kayo, boring ang langit. Boring. Kaya ginawa ng Diyos na ganito yung buhay natin. Para pag nasa langit ka na, mamimiss mo lang. Ang tanong, gusto nyo mag-stay doon? Para siyang corporate life. Ay, di ba ako merong super universe eh. Dito ako pupunta sa langit. Pupunta ako sa ibang super universe. Paano dito ko magulo yung super universe na yun? Ikaw nga mag-aayos eh. It's all part of the big cycle, big plan. Kaya hindi ako masyado nakakatulog. Diyos ko, kasi may papalapit na naman na, ang daming issue, hindi na natapos-tapos. Hindi, ang tabayanan natin, mga sunog. Ayun nga po Kahapon din, winarningan ko yung Grab driver kasi naka-expose na yung tsaka prone yung bahay nila sa fire. Talaga siya. Buti naniwala. Ayan. Kapag di siya naniwala, madidisgrasya siya. Sorry siya. Totoo po ba yung generational curse? Oo naman. Yes. Di ba nagagamot kami ni JB ng generational curse? Puti, itim, pula, ano pa ba yung race nila or behavior? Depende. 4 ang klase ng inkantado.
Merong Encanto, Divino. Divino, choose yan. Merong Encanto, Blanco. Ayan, kamukha nila Maria Makiling. Blanco yan. Sumunod, Encanto Rojo. Yung mga naninirahan sa Taal Lake, mga rojo yan. Tapos, Encanto Negro. Yung mga naninirahan sa kabundukan ng doon sa itaas ng ng Cordillera. Yan, maraming negro dyan. At huwag kayo basta pupunta ron. Pag di kayo kilala ron, yayariin kayo. 4 sila. Okay. Paano na po yung mga itim na Encanto? Encanto itim. Encanto Negro. Negro siya, guys. Negro. And usually, itong mga negro na to, very territorial. Oo, territorial. And very kapasawayan. strict. Oo. Okay? And kung alam mo kung paano sila laruin, much better. Kasi, pero masarap ding maging kaibigan. Kasi lahat ibibigayan nila sa'yo. Yun nga lang, kung ano man yung pinangako nyo, tuparin nyo. Oo, tama. Kasi yun. ayaw nila ng sinungaling, ayaw nila ng hindi nyo tinutupad yung pangako nyo. Kasi yung pangako para sa kanila is sacred. Lahat ng mga Encanto ganyan, pinangahawakan nila actually yung mga pangako. Okay? May paraan po ba para ma-check if ang isang family under ng curse? Yes! Meron po. Meron kaming way para malaman kung merong curse talaga yung buong family. Okay? Depende kasi, it varies from one situation to another. Kaya, pagka ganyan, more on analyzation first before we conclude na yun talaga yung case na yan. And other than that, minsan hindi lang curse, minsan under the spell or hex. Diba? Yun nakakatakot yung hex. Kasi doon, papaniwalain ka na okay ka, pero yun pala hindi. Okay. Eh diba nga, yung anghel ay nagaan yung demonyo nagaan yung anghel. Kaya huwag ka maniniguro, baka akala mo anghel ka. Hindi mo alam. Hindi mo alam, kapanalig mo lang. Isa ka pala. Isa ka pala sa kanila. Oo, isa ka pala may buntot at saka may sungay. O hindi lahat ng demonyo may buntot. Hindi rin lahat ng demonyo may sungay. Minsan tinatago yan nila. Kaya nilang magpanggap at saka kaya nilang magbago ng anyo. Pati ng energy signature, kaya nilang gawin yan. Pero merong pan-detect po, no? Oo, meron naman. Para mag-reveal sila ng totoo sa'yo. Meron yan. Nabanggit na yan ni Tito Tony dati. I suggest panoorin niyo yung kanyang YouTube para malaman niyo yun. Nandun. Okay? At saka guys, huwag kayo basta-basta magbanggit ng mga orasyon. Ay, delikado yun. Lalo na pag binigas mo sa bibig. Delikado yun. Tapos yung Tito, meron ba? Yung parang rotar ba yun? Oo. Ayun, yun yung binigay. Sabi ko, pang kulang yun. Tapos mali pa yung term na nilagay dun sa R. Yun, iba lang yung okay. Kaya, ayun. And, paano po ba mararamdaman mga energies ng relic, crystal, or places? Merong parang vibration. O may parang gumagalaw, ganun. Kasi meron siyang energy signature talaga. Ako pag nakahawak ko ng relic, sandali baka mambulol-bulol ako. Kikimatutan ako. Kikilabutan. Kikilabutan. Kikilabutan ka. Yun. Especially, or di kaya minsan may mapifeel kang parang ang gaan-gaan kagad ng pakiramdam mo after may mahawakan. O kaya naluluha ka. Merong something inside na parang kang malulungkot. Ganun. Oo. Paano po makakausap or makikita ang mga Encanto? Bakit clairvoyant ka ba? Clairvoyant ka muna bago magkaganyan. Aside doon, meron po bang way? Wala eh. Sila mismo kasi magpapakita rin yan kung gusto nila. Tsaka you should be a clairvoyant bago ka makakita. Tsaka niyan inaaral. Dumadating lang sa'yo. Kasi wala actually sa pag-aaral lahat. Kaya walang kwenta ang theoretically. Kailangan yung nandun na. Yung actual, di ba? Bakit maraming bumabagsak sa actual pagka mataas sila sa theoretical? Oo nga eh. Doon sa analyzation nila, kasi based on ideology or ideolohiya lang. Kaya nga. Diba? Para rin para rin mechanical engineer or yung mga engineering na may mechanical drawing. Alam nila yung side eh. Alam nila eh.
Ayan. So, mga second-hand shop, pagpasok pa lang, kikilabutan ka na agad. Totoo yun. Kasi maraming mga doon, mga, antigo. And then, bakit yung ibang tao mahilig sa mga antigo? Baka dating anti-collector. Oo. Ayan, yan. Saka anti-hoarder. Ayan. Totoo po ba yung kay Saint Expedite sa mga urgent cases? Oo naman, matagal ko nang tinuturo yan. Mm-hmm. Meron akong dasal na sa YouTube channel kay Expeditus. Puntahan ninyo. Mm-hmm. Ayan. So guys, ano pa mga katanungan? Kung wala na, time's up. Time's up na ba? Yes. Ayan. Thank you for your time. For all of you, Tito, may ipopromote kayong bagong show nyo? Bagong show? Wala naman. Ayoko na muna mag-shooting. Ayan. Pero regularly, nandun na ako kay Angel ng Masa with Tina Clemente. Kahapon magkasama kami. So every first Friday na raw niya akong kukunin. Pero naghihintay pa rin kami ng appointment ng RTT alert. Hanggang ngayon hindi sila kumikilos. Yun. At ang pinaka dyan ay yung YouTube channel ko, Tony Sue Vega, yung mga tao na gustong matutong mag-Cebuano, nag-tutorial tayo dyan. Yung mga Tagalog na namimilipit yung mga dila, meron tayo dyan. Yung mga interpretasyon ng mga panaginip. Kompleto, actually. Nag-iisa-isa na sila dyan eh. Tapos merong nauso sa Kastila at sa mga Spanish-speaking countries, yung Grabo Boy, Gregory Grabo Boy. Halimbawa, 51188158 nagtatanggal ng sakit ng ulo yan. Puro numero lang. Yun. Hindi ko palang nabubuo lahat eh. Pero ang tawag dyan ay Grabo Boy. Yan ang nauuso na ngayon. Hindi mo alam, binibilangan ka, yung pala may ginagawa na pala sa'yo. Oo nga. Ayan. So, bad ba talaga ang demonyo yan lang? Hindi! Perception sa tao sa kanila. Kaya lang din yung ginagawa nila. Ang mga demonyo ay ginawa para na rin sa kapakanan ng mga tao. Hindi nandyan sila dahil kung ganyan sila. Pero yan, binigyan na sila ng para sa kanila. Hindi naman sila binawian ng kapangyarihan, nandun pa rin yung kapangyarihan nila. Ang problema, tao ang nagbibigay ng kontrata para sa kanila. Yun lang. Anong gagawin nila? Gusto ng tao yun eh. Oo. Alam nyo ba mas maigpit pa ang mga demonyo kaysa sa mga anghel? Totoo yun Diba? Hindi nila basta-basta kakantiin din yung bawat isa, especially pag may kontrata. Alam nila yan. Correct yun. Kasi meron yan specific designation kung ano yung dapat nilang gawin. At saka kung paano nila anuhin yung tao, meron na yan, nakaplot na yan, nandun yung nakasulat. May fine print. Nasa sa inyo yan. Timitri ka lang pala eh. Papunta ka rin dun eh. Diba? Ano po ba kaya nangyayari? Bakit ako nanghihilig sa mga ganitong paranormal na to? Related po ba kaya sa past life ko? Baka dati kang may kinalaman sa baka ikaw yung dati mangkukulam. Hindi kaya, isa kang truth seeker. Diba? Sometimes, pagka nasuya na tayo sa mundong ginagalawan natin, naghahanap tayo ng something new at saka something more na maiintindihan natin ng mas malalim. Diba? Pero, tabi-tabi yung mga iniwan sa ating legacy ng mga Kastilang pare, ay mali po, mali. Ang daming mali po doon. Pag-aralan natin yung religion natin, not necessarily Katoliko. Pag-aralan din natin kung kailangan natin magdasal sa ibang religion. Kasi lahat naman ng religion na yan, ginawa yan para sa tao eh. Para sa kapakanan ng mga tao. Hindi ko mo iglesia ka ni Kristo, bad ka na. Kasi yun ang ginagawa ng mga paring Katoliko nung araw. Pag iglesia ka ni Kristo, tsupi. Para rin yan Kapampangan tsaka Ilocano at tsaka Panggalatok. Pinag-away-away yan. Nung unang panahon, pinag-away-away ng mga Kastilayan na hanggang ngayon, yung mga Kapampangan, galit sa mga Ilocano. Ilocano nga ron, galit sa mga my kin. Galit. Kasi yun ang ginawa nila. Ngayon magbati-bati na tayo. Tapusin na natin Ano na tayo? Malapit na matapos yung mundo. Bahala kayo. Oo.
Saka marami raw maling info talaga sa TikTok, yes. Oo naman. And maganda siguro katsismisan kayo, kuya, madaming matututunan. Of course. Well, depende kung ano yung topic at saka kung ano yung pag-uusapan. Minsan naboboard din ako. Ang hirap ng topic niya ngayon Individualism, kala mo pati spelling ang hirap sulat And guys, hindi lang kasi basta-basta kung ano-ano yung dinaano namin na topic ni Tito. Kailangan din nagbabari siya kung ano yung energy ngayong buwan na to. Kaya hindi ako makapag-construct ng isang buong topic per month na yun at yun lang yung iaano namin. Hindi siya ganun nag-work. Na-try ko na ilang beses na. Kung mapapansin niyo, Tito, di ba, nung last year ginawa ko yun? Pero anong feel nyo? Nakaka-bored, di ba? Parang, ito na yung ano ba yung mga gagawin? Nawawala yung sense ng fluidity. Ako kasi random akong gumawa ng content hindi ako nagpaplano ng mga content, hindi. Right and then, nag-iisip ako, yun na, gawa na. Ayos na ni David the Pogi. Book po na ma-advise na totoo. Book? Po. Anong book? Book? Maraming book! Marami akong libro. Anong klaseng libro yung gusto nyo? Gawa-gawaan. Tawag ng Jimmy? Saan po? Ni Anthony Ace Valderrama. Yan, maraming naman ng libro yan sa mga ninuno niya. Which is maganda rin naman basahin at saka aralin. Pero syempre guys, nasa sa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo or hindi. Kasi ang dami doon versions din nung lumabas. Ngayon, Tomo 1, Tomo 2, Tomo 3, Toma ng Toma. Yan, na-toma katuloy. Kaya ikaw mismo dapat ma-check mo kung ano yung dito, ano yung ganyan, kung para saan siya. Meron isang bilihan ng libro na nasa pako. I-try nyong i-research yan. Yung anong pangalan nun? Enseldama yata. Buhay pa ba, Tito? Buhay pa. Hanggang ngayon, buhay pa yung bookstore na yon. Kaya lang hindi siya puntahin ng mga tao dahil luma na yung lugar. I-search nyo sa Facebook. Sige nga, makapunta nga. Nandyan lang sa may pako. Isang ganun mo lang, ayun na Totoo Dati, meron sa may Avenida Rizal. Ngayon, wala nagsarado na nga Nagsarado na Especially mga old books, masasarap pa naman basahin. Nung naalala ko si Karil, sabi niya, ikaw gusto mo magmanggamot? Bumili ka ng libro doon. And huwag kayo magbasta-basta rin bumili dyan sa Quiapo ng kung ano-ano mga anting-anting or what na. Naku, baka maanting-anting kayo dyan. Kasi yung iba black magic talaga. Black magic user. Bahala ka na. Pag ginanong ka na, naku, bahala ka. Baka lusot ka dyan. Kaya nga Ayan. Okay guys, for those of you na gusto magparid kay Tito Tony, available po siya. Pero for schedule, at saka hindi basta-basta ura-urada, di ba? Ang pag-schedule. Na ura-urada. Ang Uransya book sa US, yes, legit po yun. Basahin nyo. Ang tanong, kung maiintindihan nyo po. Kasi masyadong malalim ang Uransya para sa mga pangkaraniwang tao katulad natin. Okay? Ayan. Masyadong yung masalimut yung Uransya na yun. Hindi ko alam kung bakit ganun kalalim. Malalim ang Uransya. Malalim yan. Hindi yan basta babasahin. At so, meron akong parang nakikita habang sinusulat po yun, meron talagang nag-aagari dun sa nagsusulat. Kasi masyadong complicated and masyadong systematized. Kailan ba naging systematized ang tao? Systematized! Binago lang ng panahon. Exactly. Nung panahon ni Apong Adan, lahat nakasulat. Kasi pinapasulat niya. Yung sinasabi nila na yung written history was yung ganung petsa, hindi totoo yun. Kasi panahon pa ni Adan, meron nang sinulat. Ang problema nga, nawala. Ibinala nila o itinago nila. Ilang mga powerful words na kamukha ng Efata, yung bubuksan, tinanggal yun sa Biblia Yung amen sila, tinanggal din. Ba't nila tinatanggal? Kailangan yun dun. Oo. Ayan. Sir Tony, totoo po ba kayo? Saan po ba yung best area na pwedeng ilagay yung lekfly? Depende yan sa ninyo, zodiac sign ninyo. Kung year of the, monkey, dragon, rat, dapat sa west. Kung kayo naman ay dog, tiger, horse, sa east kayo. Kung sheep, pig, at saka rabbit, north kayo.
Kung ox, rooster, snake, south kayo. Yan ang dapat paglagyan. Wala nang iba. Ayan. Now you know. Okay. And for those of you who have further questions, please feel free to book us a consultation. Pero maiba tayo, Ayan. JB, no? Yes po. Ang leklay kasi ay wag yung panghihinayangan gastusan. Parang Moldavite yan. Sooner or later, mawawala na yan. At pag nawala na yan, saan mo pupunta? Kukunin yan. Exactly. Wala na. Wag niyong panghinayangan na bumili At na kayo saka ng leklay. guys, mahal talaga ang totoong leklay. Kung Mahal. gusto nyo ng mura, good luck. Mamaya, demonyo yun bumili nandiyan. kayo. Hindi. Ang leklay ang isa sa pinakamagandang discovery ng mga nangongolekta ng mga gemstone. Kasi ang leklay, ang daming gamit. Ang dami. Hindi lang siya yung yung sinasabi namin na offering to the five mountain gods. Actually, ang hirap maghanap ng pang-offer sa kanila. Pero pag ang binigay mo ay leklay, matutuwa na. Bibless niya yung bahay mo. Ang problema lang ito, hindi siya pwedeng gawing elixir. Hindi siya pwede. Malalasong kayo. Para yung ibang matuya, malalasong kayo niyan. Isa pa, ang leklay ay pwede naman gawing pulverize, kaya lang nakakapanghinayang, pero ilagay ninyo sa isang molde. Imo-molde nyo siya. Isasama nyo sa kung saan nilalagay. Ngayon, meron naman din, ito, nauso to sa mga itim sa mga taga-Africa Aba, ini-embed yung leklay. Kasi daw kontrabala. O sige kayo. Hindi namin kiniklaim Kasi minsan, totoo yung ibang leklay. Maaring kontrabala. Pero hindi lahat. And the problem is, kung ilalagay mo yan sa loob ng katawan mo, ang problema, mamaya magkaroon ng corrosion. At saka ng infection. Oo, magiging cancerous yun. Oo, kasi metal pa rin yan. Leklay is one of the rarest metal actually na meron dito sa mundo. At saka, it is blessed by the devas and by the devatas. Okay? Hindi lang yan basta kinukuha-kuha lang. Oo. Meron yung certain ritual. And ang gamit nila yung parang yung hindi mainit at saka hindi malamig na apoy. Oo, yun. Yun yung ginagamit nila. Hindi, 24 oras na dinadasalan ng mantra yan ng mga Buddhismo. Oo. Pero yan first of all, out of generosity. Alam nyo po, ang mga Buddhist monk ng Thailand, mga tagutom yan. Kung hindi natin tutulungan, namamalimos nga sakali para sa pagkain nila. Hindi ka mukha ng mga Buddhist natin sa mayayaman. Dahil lahat nagbibigay. Oo. Mayayaman sila. Meron pa Mercedes-Benz. Yes. Ngayon, ang tanong ito, kung bumili ka ng leklay, lang yun, parang tumulong ka sa isang monghe ng Thailand para mabuhay siya for that day. Pambili niya ng pagkain yun Actually, way back 2020, dyan rin ako nahilig sa leklay. And yun nga, sa halos dami na nabili ko, nakapagpatayo na ako ng temple doon sa may Chiang Mai banda. Hindi, pwede mo siyang gawing molde, lagay mo sa loob ng yun din po. Ayun, pero yun nga, yung iba rin nabili na. Pero meron pa ako dyan mga natitira, nakatago ko na way back 2020. Ko, hindi ko bibenta yan. Especially yung Naga-Ice po, yun, nakatago. Diyos ko, mahal yung Naga-Ice. Nagmahal na ba ngayon? Mahal yung Naga-Ice. Mahal yan. Ayan. As a mahal. O yun pa, di ba? Ang laki ngayon actually ng mga price increase ng mga leklay. Kung alam nyo lang din, ganun din yung ibang mga kristal. Kaya lang, ang problema nila ito, paano nila malalaman na genuine yung leklay? Maraming peki na Ang dami Unang-una guys, yung isa yung kung very fragile yan, it's corundum, okay? Or carborundum yung tawag doon. Carborundum, ibig sabihin yan, carbon-based. Pagka nabasag yan, basag na talaga. Hindi siya leklay, it's a type of mineral. And yung color nun, fabricated lang din by men. Okay? Mafe-feel mo yung vibration kagad ng leklay once na hinawakan mo or di kaya nakita mo kahit sa picture pa lang. May ganong sense siya. Okay?
Before, meron pa akong mga ay yung Buddha statue na leklay eh. Oh, okay. Ang hirap na ngayon nun mag-procure at saka kumuha. Tinago na ng mga ng mga wak-wak. Kasi sila din gusto nila. Pero hindi lang sa Asia naging popular ang leklay. Ibang bansa, European. Nakakagulo ng mga Europeano, nakakagulo ng mga mga Afrikano. Nako. At saka maraming klase ng leklay. Meron pa yung takrud na tinatawag. Tapos ang dami pa, so on and so forth. And meron din sila ngayon yung parang ginagawa po, parang meron silang mold kung saan yung leklay din. Tinutunaw nila, ginagawa nilang kumantong. Kumantong. Yun. Ibig Please, ayoko ng kumantong. Ayan. Ayoko na. Okay? Kasi mahirap. Mahirap mag-alaga ng kumantong. Para rin siyang actually baby. Tsaka baby mo siya. Kasi kung hindi, bahay. magsusungit yan. Pag hindi siya kasama, lagot ka. Siya. Kasi parang na rin yan, para rin golem. Nagawa kayo ng golem. Okay. How much po pa rin? Kala ko ba tapos na tayo? Oo nga po. May further Further ado? Oo. Sige. Past life reading daw po, Tito, may how much dumog pa rin. Ewan ko kay JB Ay, past life reading ba? Ayan, well, depende. Basta wag muna kayo kumain ng meat for 3 days sa inyong condition. Kumain yan muna. Kasi minsan ako din nahihirapan, kulay lang din yung nakikita nyo. Tsaka ang hirap din interpret ha. Kung ano man yung mga nakikita nyo based dun sa reality or tsaka based dun sa nagdadasal, paano? Yun din. Diba? And iba guys, ang mga methods namin ni Tito Tony compare doon sa iba. Kaya wag nyo kaming ikumpara. Diba? Kung sa amin, mabilis. Bili pa nga ng tawad eh. Ayun yata yun. May discount po ba pagka PWD? Hindi, sinasabi makulit. Humingi ng discount. Ayun nga. Tapos meron pang may senior discount po ba? Sige, bibigyan ng senior discount, 100. Sa akin sabihin ko, bawas din po yung blessing. Ayaw naman nila. Ay nako, guys, pagsubok yan para sa inyo. Okay? Pag ganyan, hindi kayo makapag-sell out, pero sa ibang bagay, nag-sell out kayo kung magkano pa yung binibili nyo, di ba? Totoo po ba yung angel numbers na repeating numbers? Totoo rin. Oo. Laos na. Tapos na yan. Pinag-uusapan na yan nung araw pa. You can check the Google. Naka-Google yan. Tsaka wala ng angel number. At ibig sabihin, meron pa rin, pero mas na yung Grabo Boy. Nawala na, kayo, mag-update kayo. Ang Grabo Boy, based on yan dun sa vibration ng sound ng numbers na ini-emit. Pero dapat Kastila. Hindi pwedeng i-check, maguguluhan yung i-check. Kasi pagka binibrate mo yung sound. Gusto niyo mo yung pakanta pa. Mag-iiba kasi yung meaning pagka iniba yung tono pagka Chinese. Kaya hindi applicable sa feng shui. Kukumpitin na lang namin yung birthday nyo. O ririgalohan na lang kita ng Chinese calculator, yung abacus. At saka guys, huwag kayo basta-basta magbigay din ng birthday nyo. Ay! Sacred yan. Exactly. Pagka binigay niyo yung birthday niyo, good luck sa inyo. Nakulam ka na. Okay. And again with that, thank you for your time and have a great weekend. Salamat na tapos din. Goodbye and God bless. Bye-bye.